Ngayon, sa pangyayari sa bansa natin, tingnan natin, ang ipinanalangin ng mga tao, nagkaroon ng mga malawakang prayer rally sa mga city, halos lahat ng city o lahat ng city talaga ng ating bansa ay nagkakaroon po ng prayer rally para sa ating former president. Dito sa kasaysayan nating binasa, dito sa hari ipapanalangin. Kaya tingnan natin, nagpapasakop ba tayo bilang mga Bible believer sa nasabing mungkahi dito na magpasakop sa presidente o sa hari? Natural, hindi. Wala tayo nagpapasakop kasi pinanalangin na ito yung nakaraang presidente. Tama ba ang ginagawa ng mga tao? Biblical po ba ito? Okay, magandang hapon sa lahat. Shabbat Shalom. Mayong hapon sa tanan. Happy Sabbath. O sa mga kaubanan nga nagsilibra karon, mayong hapon. O napadiay no sa nagsilibra po kagahapon sa Purim. Daghang salamat mga kaigsuonan. Salamat sa atong tanan. Amen. Salamat sa madaugong kasaulugan sa Purim nga gipahigayon sa mga Jewish believer o kanato usab mga igsoon, o salamat sa mga regalo nga nadawat o dalaygon ng buhi nga Elohim dining kapunon, o sa atong pagpadayon sa hapong ito ating pagpapatuloy ang ating pagbabahagi bawat Sabat. Ngayon po ay nasa unang Timoteo po tayo, Kapitulo 2, at naibahagi po natin ang unang Timoteo unang kapitulo nung nakaraang Sabat. Ngayon po ay Kapitulo 2. Ito'y karagdagang sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Epeso, kung saan ang doon si Timoteo. So sa panahong ito, si Timoteo ay nasa Epeso at kaya'y ang sulat dito ay Timoteo. Pero si Timoteo ay nasa Epeso. Itong sulat na ito, pinapahiwatid ito, pinaparating sa mga mananampalataya sa Epeso ni Apostol Pablo sa kanyang kapanahunan. So simulan po nating aralin at ibahagi ang sulat na ito sa hapong ito mga kapatid. At samahan nyo kami upang ating himayin ang espiritual na aral na napapaloob dito na ating mapagkukunan ng leksyon sa ating buhay ngayon po sa kasalukuyan. Simulan po natin basahin sa Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang versikulo 7. At Bisaya po natin babasahin kung ang mga manunood po natin dyan at ang mga kapatiran, kung kayo po ay mayroong mga Biblia, ang pong nais na version na gusto niyo, Tagalog man, English, nasa sa inyo na po, anumang version ang inyong gamitin, nasa sa inyo po ang hukom kung alin po. Basta kami po, Bisaya po ang aming gagamitin. Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 7. Busa ako mag-awhag una sa tanan nga ang mga muyo, mga pag-ampo, mga pangaliya, alang sa uban, mga pagpasalamat, paghimuon labot sa tanang matang sa mga tao, labot sa mga hari, o kanilang tanan nga anaas sa taas nga katungdanan. Aron kita magpadayon sa pagpakinabuhi nga mahusay o malinawon uban ang bukos nga Dios nung pagkamahinalaron o pagkaundang. Ini mao ang dalawaton sa pananaw sa atong manluluwas ang Dios. Kansang kabubuton mao nga ang tanang matang sa mga tao, mga luwas, unta makadangat sa tukmang kahibalo sa kamatuoran. Kay adunay usa ka Dios ug usa ka tigpataniwala sa Dios ug sa mga tao. Usa ka tawo si Kristo Jesus nga naghatag sa iyang kaugalingong katugbang na lukat alang sa tanan. Mao kini ang pagamatud-an sa mismong mga panahon niini. Alang niini nga pagpamatuod, ako gitudlo nga magwawali og apostol. Ako nagsulti sa kamatuoran, ako wala mamakat. Usa ka magtutudlo sa kanasuran mahitungod sa pagtuo o sa kamatuoran. Amen. Amen. Okay, so sa hapong ito, sinabi po ni Apostol Pablo na manalangin ang lahat para sa lahat ng tao, para sa mga, kung sabi pa, sa mga tigpatigayon sa atong nasud, mga mambabatas, mga namumuno, mayor, congressman, senador, gobernador, lahat ng public servant na kumikilos para sa ikabubuti ng bayan, ay
saklaw po sa pakiusap ni Apostol Pablo na sinulat niya sa mga taga-Epeso sa pamamagitan ni Timoteo. So, ang nakita natin, possible nga nagkaganito po yung sulat dahil madalas kasi kapag ang isang grupo na-assemble, mataas na respeto ay nailaan lamang doon sa mga leaders at mga ano po nila, mga namumuno sa kanilang sekta, doon po nila inilalaga. Pero in terms naman doon sa at yung ano na ba, attention ng mga tao doon talaga inilagak kung kapag ikaw ay membro ng isang sekta na kinabibilangan mo. Pero sa mga leaders ng religion o sa mga leaders ng mga bansa o gano'n, hindi talaga gaano ang ano. Kaya pinakiusap ni Apostol Pablo kay Timoteo na turuan ba yung mga tao. Parang isagawa yung pananalangin na manalangin sa mga namumuno para sa kapayapaan, para sa kaunlaran ng ating bansa. Kaya kagabi, sa Purim celebration, ang ating panalangin, ginawa nung nag-opening po tayo sa ating selebrasyon sa Purim, na nawa yung kaligtasan ng isang taong matuwid, tulad ni Mardoqueo, at tulad sa panahon natin ngayon, isang taong matuwid, nililitis ay ang kanyang kabutihan ang magliligtas, kung saan ang Diyos ang magliligtas sa kanya at sa pamamagitan ng kabutihang ginawa niya, ma-activate ang kapangyarihan ng Diyos na magiging tagapagligtas sa taong gumagawa ng mabuti. Dito, ipapanalangin ang hari. Katumbas, sa ating panahon ngayon, presidente siguro, hari, mga namumuno, ito yung mga nasa baba. Na-mention natin kanina, mga lokal sa ating LGU, sa ating lahat po ng mga mambabatas o lahat ng mga namumuno. Ipanalangin. Pagka sinabi kasing panalangin, unang hakbang dito, sa pangunawa namin, hindi kasi natatapos. Pag sinabing panalangin kasi, no, nakaluhod, at binibigkas yung ano yung gusto niyang mangyari, tapos wala na. Natapos na doon ang salitang panalangin sa ganong gawain. Lumuhod ka at imagine ka na nakinig sa iyo yung Diyos na nasa langit at nasabi mo yung ang sinasabi mo na mga gusto mong mangyari, tapos na. Ngunit, sa Torah community, pagka sinabing panalangin, ang ganon na ginagawa, na lumuhod ka at sinasabi mong ang iyong nais mangyari, yung gusto mong mangyari, kaunting piras o kaunting parte lamang iyon sa nasabing panalangin. Kaunting parte lamang iyon sa nasabing panalangin. Yan po ang ating lilinawin. So, pagka sinabing panalangin, malawak po ito at kasama na po dito ang iyong ginagawa kung saan iyong ini-align doon sa binibigkas mo noong ikaw ay lumuhod o na nag-meditate, na yung ginagawa doon sa isipan ay isasagawa mo doon sa daily life mo. So, yun po yung panalangin. Ang sinabi, manalangin at magpasalamat. Ngayon nga lang ay sinabi rin, no? Kasi unahan na natin nung posibleng magiging critics nito. Kasi ang sabi dito, ang hari ang ipanalangin. Ngayon naman, ang mga tao sa bansa natin, hindi naman yung hari ang pinapanalangin. Hindi yung presidente ang pinanalangin, no? Ang pinanalangin, yung former president. So, alayin ba ito sa biblical na mungkahin ni Apostol Paul na mababasa natin dito sa Timoteo? Kasi baka sabihin nila, at may sinulat din si Apostol Pablo sa Roma. Sabi niya, magpailalim kayo sa pamumuno ng inyong mga pangulo. Kung saan, walang tumatayo na government na hindi pinahihintulutan ng Diyos. Ngayon, ating kilatisin kung tama ba yung panalangin ng mga tao na hindi naman yung hari ang ipinanalangin, kundi yung dating hari, yung former president. So, tingnan natin. Sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 14, kung na pong babasa, ganito po yung sinabi. O sa mga gobernador, sabi dito, o sa mga gobernador, ingon man maoy mga pinadala niya, aron magpahamtang og silot. So, basahin natin yung mataas na verse nito para maintindihan po. Sa verse 13, ganito po. Tungod sa Ginoo, magpasakop kamo sa tanang tawhanong linalang. Sa ibang version kasi nito, lahat ng pamamalakad. Kung sa hari, man, ingon maoy labaw. Sakop lagi. O sa mga gobernador, ingon maoy mga pinadala niya aron sa
pagpahamtang og silot sa mga mamumuhat ug dautan apan sa pagdaig sa mga mamumuhat ug maayo. Pagpasakop daw ang lahat ayon sa mungkahi ng mga apostoles sa hari, katong sa ating panahon, presidente, sa gobernador. Itong mga taong ito, presidente at gobernador, ay katuwang ng Diyos para parusahan ang mga gumagawa ng masama at nagpupuri sa gumagawa ng kabutihan. Ngayon, sa pangyayari sa bansa natin, tingnan natin, ang ipinanalangin ng mga tao, nagkaroon ng mga malawakang prayer rally sa mga city, halos lahat ng city o lahat ng city talaga ng ating bansa ay nagkakaroon po ng prayer rally para sa ating former president. Dito sa kasaysayan nating binasa, dito sa hari ipapanalangin. Kaya tingnan natin, nagpapasakop ba tayo bilang mga Bible believer sa nasabing mungkahi dito na magpasakop sa presidente o sa hari? Natural, hindi. Wala tayo nagpapasakop kasi pinanalangin natin yung nakaraang presidente. Tama ba ang ginagawa ng mga tao? Biblical po ba ito? So, sa atin, sa Torah Community, biblical din ito. Kasi ang iniutos dito, iminungkahi ng mga apostol na ipanalangin na hari, yung nagpaparusa sa gumagawa ng masama. At yung pumupuri sa gumagawa ng mabuti. Yun yung ipanalangin hari. So, yun yung umungkahi. Yun yung advice. Yun yung sulat. Ngayon, itong ating kasalukuyan, kung ating titingnan, hindi siguro yun ang nakita ang mga nagkaroon ng prayer rally ng mga city, kung kaya hindi siya ipinanalangin at yung former president ang ipinanalangin. At lingid naman sa ating kaalaman, gumagawa yun ng kabutihan. Kasi ebidensya na nga yung mga paghanga na ginagawa ng mga mamamayan. So biblical talaga ang ginawa ng mga tao at makatarungan ang ginawa ng mga tao ngayon. Ayun nga, napapanahon nga ito pag-aaral natin dahil tama nga lang na ipinalangin natin ang taong matuwid, gumagawa ng kaparusahan sa mga masasama. Kasi ang leader na tumugma dito, nagparusa sa mga masama, hindi yung kasalukuyan, kundi yung former. Kaya, swak na swak ang ginagawa ng mga bansa o ng mga city, ng mga syudad, ng mga tao para ipanalangin ang presidenteng nakaraan. Kasi siya yung na-describe sa Bible. Siya yung ang karakter niya habang siya namumuno ay nag-match dito sa iminungkahi ng apostol na bakapan ng panalangin. Amen po ba? Amen. Amen. So, babakapan ng panalangin, kaya kung naging panawagan ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso noon, sa pangunguna ni Timoteo roon, magiging pananawagan din natin ito. Sa lahat ng mga Torah believer, ginawa naman ito. So, ang atin namang is papatibayin yung ginagawa na ipagpatuloy ang pananalangin sa isang pinuno na gumagawa ng mabuti at nagparangal sa mga mabubuti gawa sa kanyang pamumuno at nagpaparusa sa mga masasama. Kasi siya yung nagswak dito sa karakter na iminungkahi ng mga apostol na ipanalangin. So continue your prayer, mga kapatid, para sa pangulong ito o para sa leader na ito na nagiging swak dito sa biblical na katauhan na iniutos o iminungkahi sa pamagitan ng sulat na ipanalangin. Amen po ba? Amen. Amen. So, yan po mga kapatid. At dito sa baba, Brother Bong, sinabi dito na isa lang yung Diyos. Isa lang tao na tagapamagitan sa tao at sa Diyos. At ang tagapamagitan dito ay si Jesucristo. Sa ibang bersyon, si Kristo ang tagapamagitan. Kung ating titingnan at ating hilahin yung pangunawa ngayon na si Jesus ang tagapamagitan, magiging komplikado, Brother Bong. Kuya Bong, magkomplikado ito. Kasi ibig bang sabihin, sa panahon nila Abraham, bago isinilang si Jesus, walang tagapamagitan? Isipin nyo po, gusto ko kasing kalampagin ba ang mga simpleng analysis lang po gamitin natin. No? Kung si Jesus ang tinutukoy dito, na isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, siya lang, talaga bang sa panahon ni Abraham at sa mga kaninunuan, walang tagapamagitan? Dahil siya lang naman ang tagapamagitan. So, dito, yung Kristo dito na tinutukoy, yung tagapamagitan dito, hindi si Jesus, kundi si Kristo na nasa kay Jesus. Amen. So, Amen. ulit-ulitin natin ito, halos sa bawat pag-aano po natin, brother, kung Pag-aral. ating ibinahagi ito. Ang Kristo, hindi exclusive kay Jesus, kundi ito po yung spirit
na na-activate sa kanyang pagkatao kung saan naging tagapamagitan. At ginamit ang pisikal na katawan ni Jesus, anak ni Jose at Maria, para i-activate din ng Diyos o i-activate din ni Jesus o ni Kristo ang iba pang mga pisikal na tao sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo. Hindi naman sinabi, wala naman tayong mababasa ni Jesus na sinabi niya, sa pamamagitan ko maliligtas kayo. Kundi sinabi niya, sa pamamagitan ng anak, at kayo'y sumampalataya, maliligtas kayo. Yung tagapamagitan, kung si Jesus ang tagapamagitan, walang tagapamagitan sa panahon ni Abraham. Kasi wala pa man si Jesus nung time na yon. Pero si Kristo naroon na. Amen. Huwag po kayong malito. Sa Hebro Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3, nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. At sa Kapitulo 8 ng Panultikon o ng Proverbio, si Kristo, yung karunungan, ang unang nilalang. At sa Kapitulo 1 ng Hebreo, sinabi roon siya ang unang nilalang, si Kristo. At kung ating suriin ang salitang Kristo, ito pala ay karunungan. Kasi wala namang ibang tagapamagitan. Walang ibang nagiging tagapamagitan. Kundi ang karunungan na nasa sa atin, yun ang anak ng Diyos. Amen. At yun ang sinasabi sa Proverbio na unang nilalang, na siyang ginamit upang lalangin niya ang lahat ng bagay. At sinabi yan ni Apostol Pablo sa Hebrehanon 1, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Yan po ang kanyang sinabi. At sinabi din ni Juan sa Juan 1 hanggang 2, sa simula, ang salita ay nandyan na. At ang salita ay ang Diyos. So yung salita, yan po yung ating interpretation. Yan yung product ng ating sentido komon. Kung kaya may naiintindihan ka, may nauunawaan ka, habang nakadilat ang iyong mata at naririnig mo ang mga sound o mga frequency habang aware ka. Laliman natin ang ating analisasyon. So, ang Kristo dito na tagapamagitan ay ang karunungan. Kung kaya mayroon kang unawa. Hindi po ito si Jesus, kundi ito yung nagiging ikinampanya ni Jesus na maging ma-activate sa mga tao. Kung kaya, sabi nila, hindi naman nagtayo ng relihiyon si Jesus. Hindi naman talaga nagtayo ng relihiyon si Jesus. Kung ano yung wala sa relihiyon, yun ang kanyang idinaragdag. Amen po ba? Amen. Yun naman ang kanyang ginagawa. Kaya sa panahon ni Abraham, wala pa si Jesus, pero si Kristo nandun na. Kung kaya, ang Diyos at ang mga ninuno natin ay nagkaroon ng communication. Dahil ang Kristo dito ay ang Masya kung saan tagapamagitan sa tao at sa Diyos. At ang Diyos dito ay ang sistemang matuwid kung saan dito tayo umiiral. Amen po ba? Amen. Amen. So, verse 8, basahin po natin. Verse 8. Busa, gitinguha ko nga sa tanang dapit ang mga lalaki magpadayon sa pag-ampo nga magbayaw sa maunongong mga kamot nga walay kapungot o mga panaglalis. Amen. So, sa panahon ni Apostol Pablo, pinakiusap niya na manalangin na walang kapungot at nakataas yung kamay. So, sinabing nakataas ng kamay habang nananalangin, hindi po ito yun ang kabuuang gagawin habang ikaw ay nananalangin. Laliman natin ng konti yung ating pag-aanalisa. Yung kamay na sinasabi ditong nakataas, symbol of authority sa paggawa ng mabuti. Kasi ang gawa na mabuti, nakadikit ang authority. So, ang mga lalaki pinakiusapan na gumawa ng mabuti. Gumawa ng mabuti at walang pagtatalo. So, pagka sinabing panalangin, kasama na doon ang paggawa. Kasama na doon ang daily action. Araw-araw na pagtugon sa mga dapat gawin. So, walay kasuko o walay panaglalis. Sa mga nananalangin, sa ikakabubuti ng ating dating Pangulo, ay iwasan ang pakikipagtunggali. Dahil bawal yan ayon sa mungkahi ng mga apostol. Yung panalangin mo ay magkaroon ng mabisang epekto through your imagination, through your emotion, na yung ikino-contribute. Kasi kung ang attention mo ay nandoon,
ganun kasimple po ang iyong contribution ay naiparating mo roon. Wala kang nagawa, literal na contribution man, baga, pero through sa power of attention, kung saan nag-invest ka ng panahon habang, kung sa Bisaya pa, nahingawa ka ba sa nahitabo, sa imong gituuhan ng taong matarong, nag-invest ka o attention. Once nag-invest ka og attention, nag-invest ka og energy. Once nag-invest ka og energy, nagbutang ka og currency. Naglagay ka ng currency. At yung totoong currency ay ang ating energy. At kung saan ang iyong attention, andun po ang iyong contribution. Imagine, itong example. Marami ngayon ang ninanakawan dahil sa, sabihin na natin, kapabayaan. Pag nakaw ba? Ninakawan ka ng iyong kapangyarihan. Yung kapangyarihan mo ninanakaw ng iba. Sa anong paraan? Wasting your time sa TikTok, sa Facebook, nagsayang ka ng oras. Pinamigay mo ang iyong currency. Sino ang iyong mayaman? Sino ang nakikinabang? Yung pinaglaanan mo ng oras. Pinamigay mo ang iyong yaman. Nilustay mo. Kasi yan po ang ating tunay na kayamanan. Yung panahon at atensyon. Sa pamamagitan riyan, diyan po natin naiangat ang ating buhay at diyan din natin na ipapahamak ang ating buhay kapag hindi yan natin nagamit ng tama. Kaya, simple lang tayo mga Pilipino at sa pananalangin, kung ang iyong atensyon, naglaan ka ng time para sa pagtingin kung ano na nangyari sa pinuno na gusto mo, nag-invest ka ng emotion at prayer, dinidesire mo na yun ang mangyayari, nakakatulong ka sa pamamagitan sa larangan ng labanan sa spiritual dito sa buong universe. Kasi spiritual battle lang nangyari ngayon. Huwag kang makipagtalo para hindi ma-disqualified yung tulong mo. Kung makipagtalo ka dyan sa social media, argumento ka, debate ba, ganito, nasasayang lang ang suporta mo. Magiging wise po tayo na naglaan ka ng ganyang tuwan at ganun po ang naiambag natin. So sa panalangin, attention ang pinaka-importante at maglagay po tayo ng management. Amen po ba? Amen. So continue natin, verse 9 hanggang verse 12. Versikulo 9 hantod sa 12. Sa ingon usab, gidinguha ko nga ang mga babae magdayan-dayan sa ilang kaugalingon sa mahapsay nga sinina. Uban ang pagkamakasaranganon o maayong panghuna-huna. Dili pinaagi sa mga estelo sa pagsalapid sa buhok o sa bulawan o sa mga perlas o sa mga mahalong kaayong sakot, kundili sa paagi nga nahiangay sa mga babae nga nagpaila nga masimbahon sa Dios. Sa ato pa, pinaagi sa maayong mga buhat. Ang usa ka babae kinahanglang magtuon sa hilom uban ang bugos nga pagkamapina sa kupon. Dili ako mutugot sa usa ka babae nga magtudlo o magbuot sa lalaki, kundili magpakahilom lamang siya. Amen. Okay. So, naging karugtong sa pagsulat ni Apostol Pablo doon sa mga mananampalataya sa Efeso at nakasentro ang sulat, ulitin ko, kay Timoteo. At pinakiusapan ng mga babae na huwag magpalabi, huwag masyado na mag-arte ba sa kanyang sarili ba para makita siguro na maganda, isindi. Ang punto dito ni Apostol Pablo, hindi naman na sinabing, ay yung simple lang, yun kasi yung makadiyos. Yung simple, sama di manapon, di manutbrush, di magilis, kay simple lang. No, ang point ni Apostol Paul, huwag kang maglaan ng iyong oras at panahon para, kung ikaw ay babae, sulat niya sa mga taga-Epeso, na yung panahon mo ay mauubos lang ba sa pagpagwapa sa physical na kahimtang, sa imong physical na panlabas sa nakikita, sa magitan ng damit, magitan ng buhok, magitan ng mga alahas, mga sabon, unsa pa. Kundi, ang tunay na pagpapaganda ay yung paggawa ng mabuti. Kung mayroon kang perlas, mayroon kang gold, na mga jewelries, hindi yan bawal na suotin.
Kasi sa iba kasi bawal ko, no? Kay wala na sa kabanalan kasi itinuro daw ni Apostol Pablo dito sa sulat niya kay Timoteo. Hindi yan bawal. Pero kung ilaan mo na lang yung panahon mo, yung attention mo para makamit yung mga ganyan, para magmukhang disinte ka, mali po yun. Gumawa ka ng mabuti at yung kabutihan ginawa mo, soon, magpo-provide yun ng mga nais mo. Tulad ng jewelry, tulad ng mga damit, at sa panahong iyon, mas maganda kang tingnan. Amen. Amen. Mas magandang tingnan. At hindi sinabing bawal magpaganda, ha? Huwag niyo lang maging Diyos-Diyos ang ganong pamamaraan. Huwag niyo paglaanan ng higit sa paggawa ng mabuti. Kumbaga, di nakakaabi-abi o tarong sa imong silingan o sa imong isikatao, kaya di ka gustong mainitan. Di ko gustong musugat ang mga tao nga mga re. Di ako gustong sasalubong kasi baka masikata ng araw at masira yung Tanggal yung foundation. yung foundation, baka mapawisan ako, mag-retouch. So, hindi siya nakakagawa ng tawag dito pag abi-abi man sa Bisaya, yung hospitality ba? Hospitality. Hindi niya nagawa yung hospitality kasi naka-make up na siya. Kasi ayaw niya na malaglag yung kanyang condition. Yung yung beauty conscious na sa kanyang sarili na hindi na lang sa mga tao. Hindi makisalamuha na. Hindi na makisalamuha. Kay masira yung kanyang bihis. Yung ganon. Mas higit pa na pinagtuunan ng pansin at pinaglaanan ng atensyon yung ganong gawain kaysa paggawa ng mabuti. Amen? Labis na yun. Yun ang labis na tinutukoy. So karagdagan na nating nabasa sa first, sinabi ni Apostol Pablo, hindi daw siya papayag na yung babae ang magdikta sa mga lalaki. Ang tanging gawin nila, gumawa ng mabuti at manahimik. Kumalat itong verse na ito, mga kapatid. Naging katuruan ito, Brother Bong, na bawal daw ang isang babae na maging tagapagturo. So ano ba ang stand ng Torah community dito? Bawal ba sa Torah community ang babae na magtuturo? Hindi bawal sa atin ang babae magtuturo. Kasi kung titingnan natin, may issue na nilutas si Apostol Pablo dito, Brother Bong, kung kaya nasabi niya ito. Ang sabi niya, kinahanglan nga magpakahilom lamang sila. Tumutukoy po ito sa paglutas ng issue na kung saan ang posibleng nangyari, mas may nagdidikta sa mga elders na mga lalaki sa Epeso. Kasi madalas na ating mabasa sa Book of Acts, ang kinikilala noon sa mga kasaysayan, may mga babaeng mga kinikilala. At posibleng dala nila ang kanilang influence bilang kultura nila noon sa Griego, kung saan hindi pwede. Kasi ang may mas alam dito sa panahon nga ni Apostol Pablo, ang may mas alam, si Timoteo. So posibleng si Timoteo kasi dito, bata pa kasi, at dayo. Kasi hindi naman siya taga rito, pumunta lang siya ron sa Epeso, posibleng pinadala siya roon ni Apostol Pablo. Kaya minungkahian sila. Pero hindi ito overall na sulat para sa overall believers na bawal ang babae na magtuturo. Hindi talaga. Imagine naman natin ang mabuti. Ha? So, may mga kasi grupo na yung babae, taga-awit lang, taga-decorate lang ng simbahan. Aminin naman natin mga lalaki. Mayroon talagang babae na di prinsipyo. Mayroon talagang babae magaling magsalita kaysa lalaki. Parehas lang ba? Mayroong ding lalaki na magaling magsalita, mayroong ding babae magaling magsalita. So kung ano yung kaniyang capacity bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, hayaan mo gawin niya. So exclusive po ito na sinulat para sa sitwasyon na kinaroroonan ni Timoteo sa Epeso. Hindi po ito sa buong mananampalataya. Hindi po ito sa buong mananampalataya. Sana'y malinaw po ito, mga kapatid. Tuloy natin sa verse 13 hanggang verse 15. Versikulo 13 ngadto sa 15. Kay si Adan unang giumol, unya gisunod si Eva. Dugang pa, si Adan wala malimbungi, kundili ang babae, mao ang bukos nga nalimbungan, og nahimong malinapason. Bisan pa sa niana, siya magaampingan luwas pinaagi sa pagpanganak. Basta sila magpadayon diha sa pagtuo o sa gugma o sa pagkabalaan
uban ang maayong panghuna-huna. Amen. Kinuha ni Apostol Paul dito sa kanyang isinulat ni Timoteo yung kaganapan sa Genesis na isinalaysay ni Moses tungkol sa babae at lalaki. So, nagkaroon na tayo ng pag-aaral kung ano yung Adam. Kasi yung Adan dito na binasa sa Bisaya, Adam po ito sa Hebreo, na may ibig sabihin, mankind. Pag sinabing Eve, ang ibig pong sabihin kasi nito is, hindi kasi ito babae, hindi ito gender. Kasi ang gender, nekeba. Ang Hebreo nito is Esha, na ang ibig sabihin ay asawa. Ang asawa na tinutukoy dito sa sulat ni Moses sa Genesis ay hindi nagbibigay aral o hindi nagpahiwatig sa pamamagitan ng nabasa, kundi nagbigay ito ng malalim na aral at dapat i-analisa. Ika nga may kasabihan kung ang nanay ng iyong asawa, ano ang itatawag mo? Mother-in-law. Kung ang tatay ng iyong asawa, ano itatawag mo? Father-in-law. Kung ang kapatid ng iyong asawang babae, ano ang itatawag mo? Sister-in-law. Kung ang kapatid na lalaki ng asawa mong babae, ano itatawag mo? Brother-in-law. So ano ang itatawag mo sa asawa mo? She is the law. Dahil ang salitang Esha ay nag-uugat po ito ng mga kaparaanan o nagbibigay paghiwatig ng kaparaanan. Ang ibig sabihin, spiritual meaning po ito ay kaparaanan. At ang man ay divine mind. Divine mind. At kung ating mapapansin sa ating sarili, ang unang dumarating is ideya. Ideya. Imagine, ano bang invention na dumating is first po niyan, lalabas po yan from your imagination. Galing sa imagination mo. At ang tawag po roon is ideya. That is a divine mind. Pagka isang ideya isinasagawa mo at nagmaterialize, nagiging reality, yung ideya mo, nagkaroon ng reality, nagmaterialize, ang tawag po doon sa bagay na kung saan nagmumula sa ideya at nagiging nagmaterialize, may mga batas po roon sa ideyang ginagawa mo. At tulad na lang ng isang makina, may mga batas na po dyan. Batas na maintenance. May mga ano na po dyan, may mga guidelines na po dyan. Kaya first is man. Pangalawa po yung Esha. Ibig pong sabihin, una talaga, ideya. At dito madalas nagkakamali ang tao nung nagmaterialize na ang ideya. Tulad na lang ng isang plano ng isang tao. Gusto niya, may ideya na come up sa kanya, gusto niya magiging businessman. Ideya yun. At may specific na business na ipinalitaw sa kanya, ideya. Ginawa niya, nagmaterialize at naging successful. Pero nung nag-success na siya, doon na siya naging mayabang. Nagmayabang na siya. So ganun po yung dating na unang nagkasala ang babae. Ibig sabihin, madalas ang tao nagkasala pag nilagyan na ng batas. Kasi ang purpose ng batas, ipakita ang pagkakamali. Kasi ang ideya, Brother Bong, lumalabas na ito yung tinguha. Product ng iyong puso, ang iyong ideya. Kasi kung ano yung iyong dinidesire, the God will provide. At ang ipro-provide niya is idea. Yan yung spirit na sinasabi na tutulong sa tao. Kasi wala namang Diyos na bibigay na may dalang physical na material na magpo-provide sa pangailangan mo. Lahat ng ibinigay ng Diyos, dahil siya ay espiritu din ang ibibigay sa iyo. True yun, ideya. True sa ating ideya. Amen po ba? Lahat ng ideya is good. Nagsisilbing ang ideya, nagmumula sa tinguha kung sa Bisaya pa. Sa English, desire. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano to, desire. Ano bang desire sa Tagalog? Nais. Parang mababaw. No? May malalim siguro, hindi natin alam. Iba kasi yung desire at yung gusto. Kapag kasi ang tao nagkaroon ng ideya, dahil yung ideya na yon, produkto yun ng kanyang tinguha, ng kanyang desire. Kapag isasagawa niya yun, ayon sa kanyang gusto. At doon madalas nagkamali ang tao. Kaya ang tinutukoy dito, babae, kasi ang babae sumasalamin din ito sa community o sa marami. Ang babae dito hindi literal na babae. Ang babae sa Genesis hindi literal na yung asawa mo, yung nanay mo, yung kapatid na babae mo, hindi yun. Kundi yung mga nagiging rules sa mga na-acquire ng tao sa pamamagitan ng ideya na dumarating sa kanya. Amen po ba? Amen. So, asa dapit na dalibungan ng tao, saan siya nahulog? Doon sa mga batas. Dahil nung nandun na ang batas,
ang kanyang ginawang o hiningi niya kasi ang humingi dito, ang nagbigay dito yung ano, yung sistema, yung gusto kasi niya ng tao, kaya binigyan siya. Nagiging dahilan ng kanyang pagkalaglag. So ang aral dito, mga kapatid, no, ginawa ko itong ano, inelaborate ko ito kasi marami ang nagsasabi ba na huwag gini mga babae, huwag gini nagpasugda sa sala. May unang natintal. O, may unang natintal. Good. Kini yung mga babae, mao gini ang inahan sa sala sa kalibutan. Dili in tao na literal nga babae, oy. Kaya ang babae nga gender belong na siya sa mankind. The word Adam is mankind. Saklaw na puroon ang babae. Timan ina. Anuhin niyo po yan. Kaya wag naman mga mag-analyze na talagang ang babae ina ng kasalanan. At lahat ng bumabagsak na giant in the past dahil sa babae. Totoo naman yun. Pero Meron. talaga na bang makitid naman yung pag-aanalisa na yun na babae yung ina ng kasalanan. Ano ba? Kay imo din himuon nga ang babae mo'y hinungdan sa sala. Kung mang-rape ang sa katao, babae din hinungdan. Kaya moingon ra ba na sila, di ang babae yung hinungdan. Kaya nakakita mo gusto sila mubo kayo nga short. Uga pa ito ng pamubok short ang mga babae, di yung tama kauna-huna uglaw ay ang usa ka lalaki. Saba dia oy. Sa unang panahon ng gibahag man ng mga tao, dili man mo nahimong rason nga mang-rape. Amen. Dili gyud na pwede rason. Self-control na. Kaya sinabi sa Usias, ang aking bayan ay nangangapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaalaman sa capacity kung saan nandito tayo bilang umiiral sa kapangyarihan ng Diyos. Nawa, naging ano po ang bahaging ito sa aming pagbabahagi at naging nakatulog rin. Naging napapanahong issue, usapin na ating natalakay ngayon. At hindi po tayo namumulitiko. Kundi kung ano yung ating pinag-aralan, nagkataon na yun din ang panahon na naganap sa ating bansa. Ganon ang naging usapan at naging kaipayan natin. Magandang hapon sa lahat at maraming salamat. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom.